po mga kapatid, tayo po ay narito upang mag-aral ng kanyang mga salita. Psalm 19, verse 12. Teach us to number our days, right, that we may gain a heart of wisdom. Dahil itong buhay namin ay maigli sa panahong itinilim sa isip upang kami ay dumulong. Totoong ang buhay ng tao ay maigli lamang sa panahong itinanim sa isip upang kami ay dumulong. Totoong ang buhay ng tao ay maigli lamang. Kung hindi po natin kilala ang Diyos na lumikha sa atin, dahil tulad po tayo ng barko, kapag walang kompas, di po natin alam kung saan tayo pupunta. Katulad ng sinabi ni Haring David. Awit 23 verse 1. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng tao, ang puso'y malinis. Si Yahweh ang aking pastor, pinahihintulot niya tayo sa luntiang batisan, mapayapa at ang pag-iisip at mawawala sa atin ang stress. Kaya umahaba ang ating buhay, lalo na kung tayo ay laging dumadalo sa pagtitipon, sapagkat mahihingi po natin sa Panginoon ang ating mga problema, kaya humahaba ang ating buhay, sapagkat may isa sa buhay natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay magsitayo at manalangin. Okay lang, hindi ka tumayo. Diyos Amang Banal, kami po ay dumudulog sa inyo at humihingi ng inyong gabay at pagpaparanas ng inyong banal na papuri. Dalangin po namin na buksan nyo ang aming puso at isipan upang maunawaan ang salita. Kung paano kami magpakabuti ng pagmamahal sa aming kapwa. Higit sa lahat, ang pagmamahal namin sa iyo, o Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Manatili po tayong makatayo at mag-awitan. Tinatawagan ko po ang music team.
the shelter of your grace. I surrender day by day. Yes, Lord, I trust, I believe you take care of me. Sabi po ng awitin natin, gaano man daw kadami ang problema natin, sa kanila tayo lumapit because it cares. Amen. Amen. Thousand generations falling down in worship to see
Diyos sa ating buhay. No? Ang sabi ng huli nating inawit, hindi makakapuna po kayo. Hindi daw tayo karapat-dapat, ngunit inari tayong kanyang anak. Di ba masarap yun? Kaya lang dapat natin siyang unahin. Pag linggo, dapat tayo nandito dahil yan ang nais ng Diyos. Yan lang ang pwede nating may bibigay. Yung pwede nating ihanda. Wala naman tayong ibibigay na pera. Pera ba tayo? Hindi natin kayang ibigay ang ating buhay. Matapang ba tayo? Hindi. Wala tayong may ibibigay. Kaya pag nag-sermon si pastor ay inuuna nyo yung iba, hindi magagalit dahil karapatan ni pastor na sermonan ang bawat isa sa akin dahil pananagutan kayong lahat ni pastor kasama na ako. Kapag kayo ay napasama, malaking pananagutan ni pastor dahil hindi niya naipahayag ng katotohanan. Pero kapag si pastor ay nag-sermon patungkol sa ikabubuti ng bawat isa, magpasalamat kayo dahil sinabi ng pastor ang katotohanan. Hindi niya inililihim sa inyo. Maraming ibang pastor na ang gusto lang ng mga miyembro ang isi-sermon. No? Hindi niyo ba nahalata? Pero pag nag-sermon na tungkol sa kabutihan ng bawat isa, nagagalit, nag-walk out. Kasi hindi. Pastor ba? Siyempre hindi. Yung mga nag-walk out na wala pa namang alam. No? Kaya nga itinutuwid para magkaroon ng kaalaman. Dahil ang kabutihan ng Diyos, basa lang tayo ng basa ng Biblia, hindi talaga natin maintindihan yan hanggang walang nagpapaliwanag. Kaya magpasalamat tayo, matanda si Pastor, masipag pa rin sa mga gawain. No? Kaya yung lamang ang tanging nating maihahandog, ihandog daw natin ang ating buhay bilang banal, kaaya-aya at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ngayon naman po, ngayon naman po ay pakinggan natin ang mensaheng dala ni Pastor ngayong umaga. Bagamat medyo inuubo siya, pasensya na po kayo, may upo na naman siya. Siya po ay magpapatuloy na. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Pastor. Amen. Nagagalak na tayo sa umagang ito. Amen. Dapat. May mga problema tayo, di ba? Amen. Iwan natin sa bahay. Bahala yung bahay ang mag-solve. Sinama ko na dito, Pastor. Kasama. Para ipagdasal. Para ipagdasal. Pasensya na tayo. Ito na. Mga problema na iwan sa bahay. Inuupo na naman. Sinama ko ni Pastor. Kasama namin araw-araw. Anywhere. Anytime. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay mababasa po natin sa Matthew chapter 13 verse 1 hanggang sumusunod. Kung may dala po kayong Bible, may dala ba kayong Bible? Ang picking up apps ba sa cellphone? Kahit sa cellphone. Dahil maganda yung nababasa ninyo. Ha? 13:13. Mateo 13, 1 hanggang matapos. Mga 20 plus yan. Ha? Okay, so ako itinan nyo ang ugali talaga ay ugali. Ha? Bakit? Ba't ko nasabi ang ugali ay ugali? Simula nung makakilala ang asawa ko sa Panginoon, pag nagsimba yan, lagi may dalang Bible. Di ba? Mapansin nyo? Sira na nga yan. Sira na. Ibig sabihin, napakahalaga po kasi. Kasi, habang nag-iminsahe ang pastor, pwede niyong silipin. Tama ba? Yung mga sinabi ni pastor. Lalo na minimemorya ko, di ba? Minimemorya ko. Minsan, ang pagkakamali lang, instead na Hebreo 11:1 ang dapat kong basahin, ang lagi kong binabanggit, Romans 11:1. Kaya, nandoon pa rin. Minsan kasi, memoryado lang. Mahirap kasi na, okay lang kung computer ako, di ba?
ang computer talaga hindi yan nagkakamali. Pero, ang mahalaga, yung binanggit ko, nasa Bible. Nasa Bible. Okay. So, ang ating pong topic sa umaga nito ay the true believers. Ano ba sa Tagalog? Ang tunay na mananampalataya or true Christian. Ang tunay na Kristiyano. Ito po ang ibinigay sa akin ni Lord na ating pagbulay-bulayan. Basahin niyo sa Matthew chapter 30. Ang sinasabi po dito, si Jesus, no, pumunta sa dalampasigan ng dagat at nangangaral, no? At maraming nakikinig. Ano ang sabi? Siya ay sumakay sa bangka para marinig siya kasi ang daming nakikinig talaga. No? Babasahin ko nga. At sabi rito, ng araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanya ang lubhang napakaraming tao. Ano pat, lumulan siya sa isang bangka o daong at naupo. At ang buong karamihan ay nakatayo sa baybayin. Tingnan nyo, no? Saan sila? Nakikinig ng salita ng Diyos? Tabing dagat. Mayroon pang bubong sa tabing dagat. Wala. So, ako'y hindi nalulungkot na kahit tayo ay nasa garahe, mapalad na tayo. Kesa doon sa dagat. Diba? Magsisermon ako sa dagat. Okay lang kung may mga bikini kayo, 2 piece. Asawa ko, 2 piece, okay lang ba sa inyo? Okay lang, kasi excursion na yun. No? Excursion. Okay, alam nyo, noong panahon, alam nyo ba kung saan ang pananabahan? Sa puno ng kahoy. Sa puno ng kahoy. Doon niya nananambahan. Kaya mapalad tayo, ayos pa itong garahe. No? Kahit na dyan ang sasakyan, kung puno naman tayo, lalabas naman yan sasakyan. No? Kaya, mapalad pa rin tayo. Yeah? Okay, so, ang tunay na Kristiyano or tunay na mananampalataya. Dito po, iisa-isahin ko. Babasahin ko po. No, ang sabi sa maraming nakaupo, no? Nakatayo pa. Diba ang sabi? At nakisama sa kanya ang lubhang napakaraming tao. Ano pat lumulan siya sa isang daong at naupo at ang buong karamihan ay nakatayo sa baybayin. Nakatayo. No? Mapalad kayo. Nakaupo. May electric fan. Lilim. Di ba? Mapalad tayo. No, huwag tayo maisip ay. Kakaunti lang naman. So, sapor. Ang sabi rito sapor. At sa paghahasik niya ay nangahulog. Sa tribunal. Nakalampas ako. Ang sabi, at pinagsalitaan niya sila ng mga maraming mga bagay na mga talinghaga. Ano ba sa English ng talinghaga? Parables ba? Parables. Si Jesus, kung magsalita, patalinghaga. Mamaya malalaman ninyo kung bakit matalinghaga ang kanyang sinasabi. Ibig sabihin, hindi siya direkta. Indirekta kung magsabi. Di ba parables eh? Talinghaga. So, ang sabi po, at sa pagsapor, at sa paghahasik niya, ang sabi, sa tribunal, na sinasabi narito, ang maghahasik ay yumaon upang magtanim. Diba? Ang farmers nagtatanim.
farmers naghahasit. So mayroon daw nagtanim. Sa poor, ang sabi, at sa paghahasit niya, ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. Di ba? Na mensahe na to ni Pastor Dan, pero iba ang paraan. Yung pagtanim talaga siya. Ito naman, ang mensahe ni Lord sa akin para ipaalam sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng talinhagang ito? Di ba? Sino sa inyo makakapaliwanag na mayroong magtatanim sa matabang lupa habang papunta siya doon, nalaglag ang ibang butil sa daan. Di ba? Yung binasa ko. At lumapit ang mga ibon, kinuha. Siguro palay o kaya mais ang dala niya. Di ba? Kasi ang ibon, yan ang hinahanap eh. Kinuha. Ano kaya sa palagay niyo? Bakit gano'n? Ano ang ibig sabihin? Talinhaga yun. Mamaya niyo malalaman. Ano daw? Taong ligaw. Taong ligaw. Hindi. Ang Bible ang sasagot. Nandiyan din. Mababasa natin sa 19. No? Sunod-sunod lang. Okay. Sa 5. Ang sabi ko sa 5, at ang iba'y nangahulog sa mga batuhan. Di ba? Sa batuhan. Di ba pag maraming bato, mga graba, kaunti lang ang lupa. Tama? So, nalaglag doon ang binhi, tumubo. Kaya lang, sabi niya, kinabukasan, nalanta. Dahil sa init ng araw, nalanta. No? At dahil ang lupa ay kakaunti lang, puro graba, bato, nasa batuhan. O, anong pangatlo? Sino nakakaalam? Habang papunta sa matabang lupa, nalaglag ang mga bindi o butil sa madawag. Ano ba yung madawag? Yung maraming damo na may mga tirik pa. Tumubo din. Di ba? Ano sabi tumubo? Kaya lang, itong mga dawag, dahil sila ay nauna malago sila, ininis ang sabi sa banal na kasulatan. Ginalit. So, hindi rin tumubo. No? So, tatlo na. Una sa daan, pangalawa sa mga batuhan, pangatlo sa dawagan, sa damuhan. No? Sa Bible kasi itong King James ang damo, dawagan. So, yun. Tatlo. And then, nakarating siya sa ika-4, matabang lupa. Nagtanim, ilan ang bunga? Marami. Yung unang bunga, ilan? 100. Sumunod, 60. Sumunod, 30. So, ang sabi, yung itinanim sa matabang lupa, tumubo na munga pa. Pansin nyo? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, saan ba yung matabang lupa? Saan? Sa puso. Yung! Narinig ka, bright ka. May regalo pa rin, dalawa na kayo na Lisa, si Ana. Ang matabang lupa po ang tinutukoy dyan, ang ating puso. Bakit? Diba? Tulad. Yes. Sa kaunang-una, ang tinitingnan ng Diyos, ang puso. Yan ang tunay na tinitingnan. Hindi yung panlabas na anyo. Di ba nabanggit ko na sa inyo yan? Si King David at si King Saul, no? Si King Saul ng ginawang hari, no? Ay hindi kalooban ni Lord. Ayaw ni Lord kay King Saul kasi si King Saul lahi ni Benjamin. Ang gusto ni Lord lahi ni Judah. Si King David. No? Nung naghahanap na, inutusan na ng Diyos si Propeta Samuel, pumunta ka kay Jesse. May 8 anak sila. No? Pumunta ka. At basbasan mo ang gusto kong hari. Pahira ng langis. No? Pahira ng langis. Yan po ay basbas.
Okay. Nung pagdating doon, nakita niya yung sundalo na kapatid ni King David. Ni David, nung hindi pa siya hari. Makipuno, makisig, wapo, matangkad. Sabi ng Diyos, ang sabi pala ni Samuel, sabi, ito na siguro ang ibibigay na hari. Ang sabi ng Diyos, hindi yan. Sa ikapito, hindi yan. Hanggang sa ikadalawa, hindi yan. Wala nang nakikita. Sabi ni Propeta Samuel, may anak ka pa ba? May anak ka pa ba, GC? Mayroon ba namamaskol? Nagpapaskol sa mga tupa. Tatawag mo. At nakita napakaliit. Batang-bata, 17 years old. No? Ang sabi ni God, yan ang gusto ko. Kasi ang sabi niya doon, kasi kayong mga tao, ang tinitingnan ninyo, yung makisig, matangkad, guwapo, yan ang tinitingnan ninyo. Panlabas lang yan tinitingnan ninyo. Ako, dahil ako ay Diyos, ang tinitingnan ko sa tao ay ang ano? Puso. No? Kaya huwag kayong titingin sa akin na ako ay guwapo. Inaalis ko lang ang antok nyo. Huwag niyo akong titingnan na makisip pa rin ako kahit 73 na. No, huwag niyo akong titingnan. Ang Diyos ko ang tinitingnan ang puso. No? Wala kayo napapansin. Lahat ng tinawag niya si Apostol Pablo, mamamatay pa, makasalanan. Pero ang sabi ni Pablo, hindi pa ako pinapanganak, inihanda niya ako para sa gawain ito. Si Moses, pumatay si Moses. Pero siya ang the great, pangalawa kay Jesus na leader. No? So, ang ipinakikita ko lang ang puso. Alam nyo, galing kami kay, na makita kami ni Pastor Dan, kay Ate Lenny. Sabi ni Ate Lenny, sige na, tulungan mo naman kami. Ayaw. Ayaw talaga, kasi busy siya eh. Nung nakausap ko siya, harap-harapan, nagbagong isip. Yung sabi niya, nakita ko sa iyo, Pastor, yung puso ko. Kaya, hanggang ngayon, tumutulong. Kita niyo naman. Ay, wala na yung laptop. Kita niyo naman, may laptop tayo. Nasira. Nag-retire na yung laptop ko. Parang ako, malapit na rin mag-retire pa. 12 years pa. 12 years. Dahil hindi ako papayag na wala tayong church. Bibigyan tayo ng church. So, ang tinitingnan ko ng Diyos ay ang puso. Okay, so, dahil kayo ngayon ay nakaupo dyan, pag narinig nyo, katulad nito, pag narinig nyo, no, na ang salita ng Diyos ay dapat nilalagay sa puso. No? Pagpasok sa dalawang tainga nyo, ibaba nyo sa puso. Bakit? Bakit ako maraming memory verse? Marami akong memory verse, di ba? Kasi nasa puso. Pag nasa utak mo na, pag nasa utak na, ang salita ng Diyos ay mahiwaga. Mahiwaga. Makakalimutan. Ito na yung sinasabi, yung binhi na laglag sa daan. Wala kagad. Yung binhi, salita ng Diyos yun. Ang binhi ay salita ng Diyos. No? Sayang. Narinig niya, hinayaan niya lang. No? Marami ganyan po Kristiyano. Matagal nang nakikinig, wala na. No? Nawawala. O, babasahin ko tuloy-tuloy. No? Alam niyo, kahit kunti lang tayo, wala pang babago ako sumasabi. Kaunti o marami, ganun ako. No? Hindi ako tumitingin sa bilang. Mahalaga, may nakikinig para sa akin. No? Kaya nga, mayroon pa akong babasahin sa inyo sa 11, kasi nalaman na natin yan, yung mga tanim-tanim na yan. Sa 11, ang sabi rito, at sa 10 muna, nagtanong na naman ang mga apostol. Sabi ng mga apostol, Guru, bakit kung magsalita ka, puro parables, puro patalihan? Ano ang sagot niya?
dyan, hindi ko na babasahin para mabilis. Kasi, kaya parables ang aking sinasabi para silang hindi mga Kristiyano ay hindi nila maunawaan. At yung mapalad kayo, ang sabi niya, ang hiwaga ay nahayag na sa inyo, mga apostol ko. Nahayag sa kanila. No, nahayag na. Mapalad kayo. Pero itong ganito ay may mata na sila, hindi naman niya nakakakita. Bulag. Mayroon nga silang pandinig. Hindi mo nakakaminig. Di ba nandyan? Nakalagay yun dyan eh. Pamasahin natin. Ang sabi, sa 10, at nagsilapit ang mga alagad, sinabi nila sa kanya, bakit mo pinagsasalitaan ng mga talinghaga? Bakit ka nagsasalita ng mga talinghaga? Sinagot niya, no? At ang sagot niya, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam. Malalaman niyo na ang mga hiwaga ng kaharian ng langit. Datatwa, hindi ipinagkaloob sa kanila. No? Ganun pala si Kristo. Sila yung mga gano'n na natanim sa daan, natanim sa batuhan, natanim, hindi nila mauunawa. Kahit nakaupo sila dyan, hindi nila mauunawa. A true Christian, katulad nitong mga alaga, na ang hiwaga, alam mo ba yung hiwaga? Yung lihim niya, na tuwang-tuwa na ako, kaya narigaluhan ko yan si Lisa, nang masagot niya. Narigaluhan ko ng cellphone ng murahin lang. Kaya lang, nasunog naman ka, sayang. Ayan po, pag yung mga pinagyaman ako nila, yung mamahalin na hindi masusunog. Nasunog sa pag-charge. Ano yun? Sino nakakatanda nun? Kapag Bible study. Saan mo babasa? Deuteronomy 29:29. No? Kaya hindi ko yan nakakalimutan kasi magkaisa lang eh. Deuteronomy 29:29. Ang sabi ko doon, mayroong lihim na matagal na ang bututanging Diyos lang ang nakakaharap. Lihim, hiwaga. Ngayon, naglagay din naman ako ng batas na dapat ninyong malaman itong kautusan niyo. Lahat ng batas noon nakit ni Moses. Kasi wala pa si Moses, may batas na. Marami ng batas sa lumang tipan. Ito ay inilatan ko para malaman niyo. Tinanong ko sila. Sabi ko, Ate Lene, ano ba itong lihim na ito na ang bututanging Diyos lang ang nakakaalam? Sabi ni Ate Lene, magandang sagot niya, tama eh. Sabi mo, Diyos lang nakakaalam, paano mo malalaman? Tama ka naman, di ba? Sabi mo, Diyos lang nakakaalam, tapos tatanungin mo ako, tao ako, Diyos pa ako. Sumagot si Lisa. Yan po ang diwata, yung kaligtasan natin. Salvation. Kaya tuwang-tuwa ako, sige, may regalo ako sa'yo. Di ba, Ate Lisa? Di mo ba makalimutan niya? Deuteronomy 29:29. So, yan hiwaga. No? Tulad doon, yung natanim sa lupa, sa daan, salita ng Diyos yun. May nakarinig nun. Binaliwala. Yung natanim sa batuhan, narinig yun, salita ng Diyos yun. Bahal binaliwala, nalanta. So maraming nakikinig kasi ang true Christian na makikinig, talagang hindi yan pipigil hanggat hindi niya nauunawaan. Kaya dapat na nakikinig kayo dyan, ilagay nyo sa matabang lupa, sa ating puso. Memoryado mo yan. Lalo na yun, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, yung pinakauna-una unawaan. Kaya ako naging Christian. Revelation chapter 3 verse 20. No? Kaya hindi ko yan kinakalimutan. Ang sabi doon, kung babasahin mo, ang sabi ni Kristo, ako'y nakatayo sa harapan ng inyong pintuan at tumutok-tok. Sino man ang makarinig dito sa akin at ako'y binuksan, ako'y papasok at magkasalo kami kakain. Kailan ko pa yan? Ang tagal na, 35 years na ako nakakilala sa Diyos. Hanggang ngayon, memoryado ko.
Bakit? Wala sa utak eh. Kasi pag nasa utak, makakalimutan. Yan ang isang hiwaga. Kaya tinawag na mahiwaga. Na, halimbawa, attend ka ng attend. Tapos tumigil ka na. Alam ko na lahat yan. Saved na ako. Hindi mo mahal na si Lord, hindi ka na nagsisimba. Kahit linggo. Tapos wala nang fellowship, wala nang Bible study. Alam ko na yan lahat. No? From cover to cover, alam ko na yan. Pero mahiwaga ang salita ng Diyos. Lahat yan buburahin ni Lord. Kahit nasa puso mo kaya. Kaya lang, kung nasa puso mo nga, hindi nga mabubura. Kasi ina-apply mo. Kasi di ba, John, ito na naman. Kaya memoryado ko eh. James chapter 2, verse 17 and 26. Ano ang sinasabi doon? Faith without work is dead. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya kapag nasa puso mo ang salita ng Diyos, may gagawin ka. May gagawin ka. Pero pag nasa utak mo lang, wala kang gagawin. At mawawala ito. Makakalimutan yan. Babasahin ko sa inyo mamaya sa huli kung ano ang resulta. Bakit maraming hindi tumatagal dito sa upuan niya. Dati 50 upuan niya. Napupuno niya, lumalabis pa. Bakit hindi tumatagal? Malalaman natin. Dati, yung bukid, nasa lupa lang, salita ng Diyos, sinayaan lang tinuka. Mabuti pa yung ibon, naligtas. Tinuka niya. Ang salita ng Diyos, kinain niya eh. Diba? Ang salita ng Diyos yan ay pagkain ng ating espiritu. Diba? Sa pagbabalik po ng Thessalonica, chapter 5, verse 23. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, tingnan nyo, memoryado rin ha. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, panatilihin yung malinis ang inyong katawan, ang banal na ang katawan, ang soul, ano ba sa Tagalog ng soul? Kaluluwa at espiritu. Panatilihin daw natin malinis itong ating katawan, kaluluwa at espiritu. Kaya isa na naman ang memoryado. Kasi bakit memoryado niya? Bakit ang dami kong memoryado? Nasa puso. Ilagay po natin sa puso. Huwag sa utak. Okay, ba't ako napunta dyan? Dito na tayo. At sumagot siya, no? At sinabi, dahil tinanong siya, di ba? Bakit puro ka patalinhaga? Sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo ipinagkaloob na malaman ninyo ang hiwaga ng kaharian ng langit, ang kaharian ng Diyos. Datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Yung mga nawala, hindi sa kanila ipinagkaloob. Kasi nandun lang sila sa daan nagtanim na namatay, nandoon sa mabato, nandoon sa mga damuhan. Na ininis lang, ginalit lang, nakarinig lang ng isang chismis. No, pinaniwalaan na kaagad, wala na dito. So, totoo yun, malalaman natin yan. Babasahin ko lang naman sa inyo eh. Sa 12, ang sabi, ano sa 12? Sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at siya magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin sa kanya. No? Kaya kung marami tayong salita ng Diyos na nasa matabang lupa, pararamihin niya ka at pagpapalain ka. Pero yung kakaunti na nga, no? Hinayaan pang tinuka, hinayaan pa sa batuhan tumubo at sa damuhan, inalis, kinuha. Diba, liwaliwanag ang sabi? Sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan at siya ay magkakaroon ng sagana. Kaya tayo, kapag inuna natin ang Diyos, mananaganap tayo. Pag inuna mo ang pera, di ba? Sino nanood sa inyo ng silver and gold sa broadcasting? Sa dalawa. Doon, yung silver and gold, ang sabi. Di ba anong sinabi ko doon? Ang karamihan ng tao, hinahanap pera, direkta pera. Habol ng habol. Sige, pinito ko rin yung sa akin noon. May trabaho ako umaga, may trabaho ako sa gabi. O ang trabaho ko, dalawa. Waiter ako sa umaga,
Pagdating sa gabi, bartender ako sa warehouse. Sa mga, ano tawag yan, mga Amerikano. So, dalawa, ang sipag ko, wala akong panahon sa Diyos. Wala, hindi ako marunong isalita ng Diyos, wala akong panahon. Pero anong nangyari? Nandyan lang kami, PGC Tapawan. Walang-wala. Ventilador lang ang nasa amin. Hindi ko pa nabili. Ventilador na bigay ng nanay niya. From Davao pa. Nung dinalaw ko sila doon. At alam niyo ba, nang dinalaw namin siya doon, naku, para siya alibugahan kami. Nagpapatay ang palitson. Totoo. Enjoy na enjoy ako. Welcome na 7 years na nawala. Alam niyo ba, sabi noon, mga butterfly, tinatanong nila, buhay pa ba si Lilia? Kasi ito sa mga magalit dyan. Talagang hindi ka babatiin niya. Imagine, 7 years bago bumalik. No? 7 years bago bumalik. Ganon siya magtanim ng galit. Okay, ako na po na dyan. Yung sinasabi ko na walang-wala. Walang-wala. Pero simula yung 1989, 10 years lang, nakita ko ng blessing. Nakita ko ng pagpapala at nagkaroon na kami ng bahay sa Tracy Mountains. Di ba may pinatuloy kami ngayon sa bahay? Pamangkin ko. Kawawang-kawawa. Nakita ko na sa buhay niya ako noon. Iglesia ni Cristo. Siya. Anak siya ng kapatid kong babae na naging Iglesia ni Cristo. No? Ha? Hindi si Marlon. Sana sinabi na. Iglesia ni Cristo rin si Marlon. Pero yung nakatira ngayon sa bahay ko, pamangkin ko, si John, anak ng kapatid kong babae. Si Marlon, anak ng kapatid kong lalaki, pangalan. Okay, sila wala silang pagkuhan. Kaya lang, tinanong ko siya, walang-wala eh. Nawag ang ano po sa nagluluto? Doon sa sira ng wala ng takip na yung rice cooker. Dalawa, may rice cooker siya para sa bigas yung maliit. Tapos yung rice cooker din yung kasi pili magpakulo. Yun lang ang tinakaya nila. Nang dumating ako doon, naawa ko may munggo at yung malunggay, maraming tulog doon sa amin. Yun ang tinakaya. So, hindi ko napigilan ang aking sarili. Tinanong ko siya, kami dalawa na, ayaw kong mapahit. Ilang taon ko na akong Iglesia ni Cristo? Sabi niya, matagal na po uncle, pero nabautismoan ako, 25 years ago. 25 years na, nabautismoan siya sa Iglesia. Pero, dahil ang mga magulang niya ay Iglesia ni Cristo na, so maliit pa siya, Iglesia ni Cristo na sila nananambahan. So, 25 years. Oh, ngayon, may asawa ka. Ilang taon na? 10 years po uncle. 10 years walang kagamit-gamit. Yun lang yung lutuan. No? Wala. Naalala ko yung buhay ko. Sinabi ko rin sa kanya, dito ng PGC Tapawan ako. Ganyan ako. Wala. No? Pero dyan ako nakakilala. Sa bahay ng PGC Tapawan, ang ginamit ng Diyos, Yemilit ko. Diyan ako nakakilala. August 28, 1989. Simula nung 10 years lang, mayroon na kaming bahay. Una-una, 89 ako nakakilala. 90, napromote ako as a manager of American Club. Ang asawa ko, 1990, naging accounting. No? Accountant siya. Ginawa pang assistant manager. 1990, may trabaho na siya. Mas malaki pa ang sweldo niya. Pero ako, dahil manager din, malaki na rin naman. So doon na kami nakapunta ng bahay. So nakita niyo ang pagkakaiba na hindi ako mananampalataya. No? So, ganun na nangyari. Ako ay naging manager. So ang gusto kong ipakita, sabi ko sa kanya, tanungin mo ang Diyos mo. Yung ginagausap ko pamangkin. Hindi kita kinukumbinsi na sumapi sa amin. Ayaw mo nung ganun. Tanungin mo ang Diyos mo, bakit hanggang ngayon ganito na rin? 10 years na wala akong pagbawa. Tanungin mo. At saka ano pa ang napapansin ko sa inyo? Totoo, sinabi ko. Napapansin ko sa inyo. Ang mga pinuno ninyo, ang yaman.
takot si ang gagara. Ang yayaman. Pero kayo, bakit ganyan? Kaya tanongin mo si God. Para ko na rin sinabi kasi wala ka sa totoo. Pero ito ko sa kanya. At tingnan mo, ganito. Example ko ang sarili ko. Halimbawa, ako, may-ari ng restaurant. Ikaw, kukunin kang manager. Ikaw ang bahala mamahala sa restaurant ko. At hindi na ako makikialam. Ikaw na, parang ikaw. Kaya lahat ng tao mo sa iyo susunod. Nagkataon, yung mga tao niya, no, yung sakop niya, kaibigan ko. Siyempre, makulit, malupit itong manager na inilagay ko, malupit. Nagsusumbong sa akin. Nakukuha ba? Sumbong sa akin kasi kaibigan ko sila. Ano ang sasabihin ko? Ano ang sasabihin ko? Gusto ko malaman, ano ang sasabihin ko? Lumapit sa akin yung pinapahawakan ko sa manager. Nagrereklamo eh. Ganito ang sasabihin ko. Naglagay na ako dyan. Ang kapangyarihan ko, no? Ibinigay ko na sa kanya. Yun ang sasabihin ko. Huwag mo i-bypass yung inilagay ko. Siya mismo ang tinuturo ko. Ikaw ang inilagay ko. Huwag mo i-bypass. Dahil kung malakas ka sa akin, kung kaibigan kita, di ba, tatanggol kita? Ganon din ang Diyos. Ang Diyos Ama, nilagay niya si Jesus. Di ba, ang sabi sa Matthew 28:18, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sapagkat ibinigay na sa akin ang kapangyarihan dito sa lupa at sa langit. Yung kapangyarihan ng Ama ng pagka-Diyos, ibinigay na. So, kung ikaw pa rin, dahil sila, hindi nila kinikilala ng Diyos si Kristo, doon pa rin sila sa Ama. O, ano ang gagawin ng Ama? Umalis ka rito, naglagay na ako si Jesus. Nakukuha ba natin yung ilustrasyon ko? Ilalapit sa akin yung mga tao dahil malupit yung nilagay kong manager. Hindi ko mapansin. Kaya siya, hindi siya napapansin. Hindi siya napapansin. Buntog pa rin. Mapalad siya. Walang puto. Mabait si Leslie. Dahil ni Leslie yun. Pinausap ko si Leslie. Kasi dual yun. Yung kalahati, ni Leslie. Ang kanan, amin. Pero talo siya. Ang titulo, amin. Wala sa pag-aari. Pero, pag nabenta yun, binibita ko na. Bibigyan ko siya ng share. Bibigyan ko siya ng share. Okay. So, ipinakikita ko lang. Kasi ganun kayo. Binabaliwal. Iglesia ni Kristo pa man din kayo. Tapos hindi kayo naniniwala kay Kristo. Nananampalataya naman kami until, oo, nananampalataya kayo na totoong tao. Hindi siya totoong Diyos sa inyo. Ninasahan ko ng mga verses na memoryado ko. O ano ba yung sabi sa John 1:20? O, ang sabi sa John 1:20, na si Kristo ang tutunay na Diyos. Binasahan ko siya ng Isaiah chapter 9 verse 6. O, diba? Sapagkat may ipapanganak na isang sanggol na lalaki, ang siyang mamamahala sa atin, ang siyang mabuting tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Diba? Ang liwanag. Makapangyarihang Diyos, yung sanggol na ipapanganak ni Mary. Binasahan ko pa sa Philippians chapter 2 verse 5 and 10. Na hindi naman ako nagbabasa pero may hawak sa Bible. Binasa ko sa kanya. Sabi doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 10. Ang sabi doon, na bagamat siya ay Diyos, si Jesus, ay hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos pagkus. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nung hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagmistulang alipin para mamatay sa krus. Kaya lang, nung mamatay siya sa krus, ang sabi sa 10, yung mga nasa ilalim ng lupa at sa ibabaw ng lupa at sa langit, lahat yan ay luluhod kay Jesus. Kapag tayo lumuhod, na sinasabi mong tao lang siya, Diyos yan. Kaya nakaluhod kayo. Di ba si Peter, si Cornelio, gustong lumuhod ni Cornelio? Sinaway ni Peter.
Sabi ni Peter, tao rin ako katulad mo, huwag kang luluhod sa akin. Pero si Jesus, lahat ng luluhod sa kanya, hindi niya sinasaway. Dahil alam niya na siya ay karapat dapat. Siya ay totoong Diyos. Nagkatawang tao lang, sabi ko totoo sa kapangkin ko, para mamatay. Dahil pag hindi namatay si Kristo, hindi tayo lahat ligtas. Israelita lang ang maliligtas. They are Jews. Sila ay pinili. Wala pa si Jesus. Hindi pa ipinapanganak si Jesus, ligtas na si Abraham. Pamilya niya. Pangilan si Jesus. Galing ka Abraham. O, sino nakakatanda sa inyo? Lagi kong sinisir mo niya. Nandiyan pa yan sa bulitin mo. Ilan? From Abraham to Jesus. How many? Ilan? 42. Ay, 42. So, lahat yun ligtas. No? Lahat yun. Pinagpala. Okay. So, ay, pasensya na, talagang tatapusin ko. Quarter tayo matatapos. May 15 minutes pa. Napakahalaga nito. Nagpakita lang ako ng mga ilustrasyon na talagang ang Diyos natin ay totoo Diyos. Isa pa, sinabi ko ba sa kanya? John 14, 8 and 9. Nagtanong si Felipe. Sabi ni Felipe, Guro, matagal mo nang inaaral ang Ama. Pakita mo naman sa amin ang Ama. Ano ang sagot ni Felipe? Ay, ni Jesus kay Felipe. Kaya kinachallenge ko kayo, basa lang ng basa, at pag nabasa nyo, ilagay nyo sa puso, hindi ko na makakalimutan. Ang sabi ni Jesus, Lihat at Felipe, matagal mo na akong kasama, hindi mo pa ba nakikita ang Ama? Diba? Ang nakakita sa Ama ay nakakita na sa akin. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa akin. Diba? John 10:30. O ano ang sabi sa John 10:30? Kung wala sa 30, nasa 31. Ang sabi ni Jesus, I, and my Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. Binasa ko rin sa kanya, John chapter 1 verse 1. Ano ba sinasabi sa John chapter 1 verse 1? Sapagkat sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang verbo, salita, ay naging tao. Mababasa yan sa John 1:14. No? Una, ang sabi ng John 1:1, sa pasimula ay ang salita. Verbo. At tapos, ang verbo kasama ang Diyos. Ibig sabihin, yung salita kasama ang Diyos. Verbo. At ang salita ay naging tao. Kaya si Jesus, Diyos yan, na naging tao. Mayroon ba namang tao na naging tao? Di ba? Kung tao siya, mayroon bang tao na naging tao? Kaya nga ang salita, naging tao dahil siya ay totoong Diyos na naging tao. So, ipinakita ko sa kanya na tayo, hindi na tayo magkamali. Sila, ang pagkakakalit nila, binabypass nila si Jesus. Pagamat pangalan ni Jesus ang ginagamit nila. Iglesia nila, iglesia ni Cristo sila. Tama yun. Kaya lang, hindi sila naniniwala. Diyos, tao lang talaga. Okay, ano sabi rito sa 13? Kaya't sila'y pinagsasabihan ko ng mga talinghaga sapagkat nagsisitingin, hindi sila nakakakita. Ito yung sinabi ko sa kanina. May mga mata sila, hindi sila nakakakita. At nakikinig sila, ay hindi sila nakakarinig. Hindi sila nakakauunawa. Marami na pong naupo dyan. Nakikinig, walang naririnig. Nakakakita, walang nakikita. At hindi nila nauunawaan ang salita ng Diyos. Paano natin mauunawaan ang salita ng Diyos? Paano? Kaya mas maganda kung ito ay naka-video naman, babalik-balikan nyo. Para yung mga tanong ko, masasagot ko. Ang nagpapaunawa po
ang banal na Espiritu, function niya, trabaho niya, na ipaunawa sa atin ang salita ng Diyos. Kaya pag hindi natin naunawaan, tanungin mo ang sarili mo, may Holy Spirit ba ako? Kasi hindi ko naunawaan. Pero pag may Holy Spirit ka, lahat ng lalabas sa dilat ko, mauunawaan niyo. Mauunawaan niyo. Bakit? Hindi ako nagpaunawa. Yan ang tanda niyo. Hindi ko trabaho yan. Hindi ko kaya yan. Na ipaunawa sa inyo ang lahat ng lumalabas sa bibig ko. Hindi ko kaya. Diyos, ang Holy Spirit, trabaho niya na ipaunawa sa iyo. Kaya kanino ang papuri? Sa akin ba? Hindi. Hindi naman ako nagpaunawa sa inyo eh. Ako ay instrumento lang dahil wala naman kayong Diyos na makikita na nagsasalita. Ako ang instrumento ni Lord. Ako ang ginagamit. Yung boses ko ang ginagamit. Pero lahat ng sinasabi ko galing sa Kanya. Salita ng Diyos yan. At ang magpapaunawa nito sa inyo, ang Diyos, Holy Spirit, trabaho niya yan. Okay. Parang kakahulin ako sa oras. 9 minutes na lang. Sa 14. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi sa pakikinig ng inyong narinig at sa anumang paraay hindi ninyo mauunawaan. No? At sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Parang invisible. Parang nakaupo ka lang dyan na wala ka talagang mauunawaan. Kasi hiwaga na. Kung ikaw ay Kristiyano na, nakakilala na, bautisado na, mauunawaan na natin. Okay. 15. Ano ang sabi rito sa 15? Ha? Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, naging mapurul. Ang puso, dati mamon, di ba? Malambot. Ginawang bato. Di ba namin sabi mo na yun? Pinatigas na. Itong mga tao ito na walang pakundangan na aatin lang, so baka may problema lang kaya umatin o kaya kung nahanap kagad ang pera na magkapera kagad, hindi po yan mangyayari. Hindi yan mangyayari. At sila daw ay pinapurol na ang sabi sapagkat kumapal ang puso ng bayan ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga. May tainga man, hindi makarinig. At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y nakakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tainga at nakakaunawa ng kanilang loob at sila'y aking pagagalingin. May pangako naman pagagalingin. Datapwat, mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita. Tayo yan ang tinutukoy. At ang inyong mga tainga sapagkat tayo ay nakakarinig. No? Sa 18, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo na hinangad na makita ng maraming propeta, ng maraming tao matuloy ang inyong nakikita at hindi nila nakita at na marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya inuunawa, ay pinaruroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yao nahasik sa tabi ng daan. Ito na yun, mabuti na lang tayo, si Jesus ang daan. Hindi ang dating daan. O, ito na, di ba? Ang mga nasa daan daw, ito ang nangyari. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, ng salita ng Diyos, at ito'y hindi niya naunawaan, ay pinaruroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. Kaya, kung magtataka tayo, ano nga ba yung sermon ni Pastor? Nakalimutan ko na. Ano nga ba yun? Katulad tayo. Ito, ang binig nasa taas. Wala. Diba? Minsan na, paglabas niya sa gate, ano ba yung sermon ni Pastor? Ang narinig ko lang, yung joke-joke niya. Yung pogi daw siya.
makalimutan pag nagbiro ang pastor. Yung joke-joke, ang naaalaala, yung mensahe, ano na nga ba yun? Ito alam na natin yung daan, ito yung meaning. Sa 20, at ang naghasik sa mga batuhan, sa mga bato, ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay, tinanggap ito ng buong galak. Maganda, masaya siya. Tinatanggap niya ng buong galak. Pero sa 21, may sinabi siya. Gayunman, wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal. At pagdating ng kapighatian upang uusig dahil sa salita at pagdakay, natitisod siya. Naku! Marami nang natisod sa akin dito. ilan pa kaya matitisod sa inyo? Okay lang, masaya pa rin ako kahit dalawa na lang kami ni Ate Lily. Hindi ako titigil. Buhay na to, may panghapon pa. Ano kayo, pastor? Marami lang na ako namin na ako dito. Hindi ka namin iiwan, kaya nga hindi na ako magpapabautismo. Dahil lahat pala na nagpabautismo, iiwan ka. Wala na rin. 4 na naman sila. Sa akin walang problema. Alam niyo bakit? Pag nagpa-Bible study kami, ano sinasabi ko? Atid naman kayo kitchen. Doon. Okay lang yan. Huwag masama. Ba't salita ng Diyos yun eh? Ba? Ayaw ni Tigay. Hindi. Pagpalagay ng gusto nila. Para wala akong sakit sa ulo. Nakukuha niyo ba? Para wala akong sakit sa ulo. Siya naman ang sumakit ang ulo. Dahil padadala na ko dito ni Lord. Yung totoo. Yung ganito. No? Kaya, nakita nyo, matitisurin pala. Matitisurin ang natay sa batuhan. Di ba? Matitisurin. Okay, sa 22. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit pag sumasakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at siya ay nagiging walang bunga. Kasi inuuna pa raw ang pera. Di ba ang liwanag? Kaya babasahin ko ulit. At ang naghasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Tama. Ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng kayamanan ang siyang uminis sa salita at siya ay nagiging walang bunga. No? Ay, 4 minutes pa. Walang bunga. Kaya umaalis. Kasi, wala namang pera kay Pastor San Miguel. Kahirap pa doon. Ang batas, bawal ang umutang. Yun lang ang bawal dito. Dahil pag, di ba nabanggit ko yan noon pa. Pag nagpautang ako, magsasara na ako. Kasi lahat yan, pautangin ko. At pag hindi na makabayad, hindi na yan sisipot. I-cross ko na ng baga. Di ba? Cross ko na. Kaya, baga talaga. Pwede kayo mangutang doon sa, yun na pa, lending. Sa lending kayo pumunta. Ha? Bumbay. Ha? Bumbay. Oo, tama. Bumbay. At ito, at ang naghasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanan nagbubunga ang ilay tig-100, tig-6 na po at 30. So, kapag talaga ilagay nyo sa puso ang salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi mamunga. Kami ang katibayan. Kami ang buhay na testimony. Kami ang nagpapatunay. Hindi kami tinatayaan. Kasi ang salita ng Diyos nasa puso. Mamumunga. Yung mga tumanggap dito, totoo. Yun ang bunga namin. Sa hapon, maraming tumanggap. Nabautismo na. Ako'y galak na nila. Si Kuya Arik, ayaw talaga yung magpabautismo. Pero nang kinausap na doon, hindi nakatanggi. Ang dami na, nakikita naman yan, no? Yung nabautismo. Ayan, no? Nakikita. At yung mga wala na, nandun. Yung mga nandun, wala na, nanabautismo. Pero ito pangako, complete. Hanga ako sa pangako. Yung mga baby ko. Huwag kayong lilipat sa panghapon, kawawa naman sila. Dito tayo, kung talagang nalagay sa puso natin, dito tayo.
Palalaguin mo rin. No? Palalaguin ito. Okay? Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa mensahe. Nawa po, Lord, ay ipaunawa po ng banal na Espiritu sa kanila. At malagay po sa puso ang lahat ng salita ng Diyos. Dahil alam ko, Lord, na sila man ay pagpapalain mo. Ito po ang nalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa magandang mensahe. Tinatawagan ko po si Sister Lisa sa kanyang special number. Smiling sa basket. Kaya kasi, Liberty. Nakuha ka lang sa sarili mo, ha? Ano ka lang sa akin?
Ate Lisa, ang ganda ng inawit mo, no? My life is in your hands. Ang sabi ng awitin, when I'm at my lowest, He carries me. Kung tayo daw ay, naranasan niyo na ba yung tapang-tapa na tayo? Always. Always. Magpapuha tayo sa Diyos, huwag tayo magpadagi sa Panginoon. Kasi yun ang sabi niya, when I am at my lowest, He carries me. At kapag tayo daw ay Buhatin mo na lang kami. karga-karga na ng Panginoon, nagiging ano na tayo? Nagiging malakas. Gusto natin lumakas. Amen. Ha? My life is in your hands. No? Kaya, huwag tayong dapat huwag tayong Sharon. Yung pasan mo ang daig, pasan ko ang daig. Pablo Gomez. Ibigay niyo lahat sa Panginoon dahil siya ang nakakaalam. Ha? Ano ba yung mga problema niyan? Ganyan lang yan sa Panginoon. Ha? Chicken lang yan sa Panginoon. Kung isusurrender natin ang ating buhay. No? Katulad nung mensahe, bago ako manalangin, i-recap ko muna yung mensahe ni Pastor. No? Katulad nung 4 na tanim, no? Yung una nalaglag. Nakarinig, mayabang na meron na siyang nakuha. At hindi naman sumumpa. Paano lalago? No? Kinain ng ibon. Buti ba ang ibon? Ikalawa, yung nandoon sa Lupa. hindi, sa batuhan. Paano siya tutubo? Hindi siya nagpa-Bible study. Hindi nakikinig. Ay, meron tayo dito. Meron talaga ako napapansin. Sorry, no? Kapag nagme-mensahe, siyempre pag nagme-mensahe, tinitigan ko kung nakikinig ba. Ang layo ng tingin niya. Ako hindi siya nakikinig. Kaya, ganoon yan. Hindi nakaugat yung salita ng Diyos sa kanyang puso. Kung saan-saan itinganin, dito sa tenga, dito sa mata, sa noo. Kaya hindi nagkaugat. Dapat sa puso. No? Sa puso natin itanim. No? Tandaan natin, ang Diyos ay makapangyarihan. Ano ba naman yung mga problema ninyo? Lahat kami dumaan. Walang tao na hindi nakaranas ng ganyan. Kami man, dapang-dapa. And yet God carried us. Naranasan, hindi sabihin pastors. Ha? Naranasan. Naranasan natin. Kasi hindi kami pwede mag-share kung hindi namin naranasan. Alam niyo ba ang magpaaral ng 3 college, isang high school sa Aylay? Yung walang kate, nakakamot mo. Ganoon, kahirap. Umuupang pa kami ng bahay. Ang mga utilities pa. Ang gusto pa naman napakasungit dahil Taiwanese. Pero nagkaroon, kahit masungit siya, mabait. Pag inuutaman ko siya, ay talaga nagbibigay. No? O, hanggang pag gusto mo. Bibigay, kaya kailangan magbayad ka. Kung kailan yung sinabi mo, yun ka nagbabayad. Para makakaulit na naman ako. Siyempre, Christian, libo-libo ang tuition. Sa Adamson noong araw, 14,000 na ang isang tuition. Buti na lang. Oo, nilalo na ngayon 65,000. Na? Meron pa ako, isang ako, 95,000. Quadromister. 4 times silang Oo, nasabi. So ano ba naman yan? Wala yan sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon, magtiwala ka. No? Pagkatiwala natin ang lahat ng ating pasanin because He cares. No? Ang ikatlo, yung natanim sa dawagan, nagkaugat sana siya. Kaya lang nalinlang na naman siya ng mga damo. Anong ginawa ng damo? Nagpakita ng mga alakas, kayamanan. So, hindi na init siya. Anong inuna niya? Hinabol niya ang silver and gold. No? Hindi niya hinabol yung may-ari ng silver and gold. Hindi na siya nagsimba. Pero kayo magtaka, yung nila na lang tayo. Diba? Pero, may plano ang Diyos. Alam ba natin yun? Yung mga umalis, papalitan nyo ng bago na mga tupa. Yung mga totoo. No? Yung hindi sumusuwag sa pastor. Yung hindi sinisiraan ang pastor. Yung hindi ka na nakakatulong, susuwagin mo pa, sisiraan mo pa. No? Anong klase yan? Sabi sa Roma 13:2,
mananagot ang lahat. Kapag ginawa niya. Roma 13:2, tignan niyo naman. Dahil ang lingkod ng Panginoon ay pinahiran ng langis. So, tayo magulong ngayon. Sabi nga, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Sabi yan sa Awit 23. Basahin niyo yan. Though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Bibigyan tayo ng Diyos ng kaluwagan. Kasi nakikita niya yung nararanasan natin. At isa pa, walang Kristiyano na tumanggap na sa Panginoon ang matampuhin. Ano pa yung isa kanina? Yung negative, no? Dapat maalwan ka. Kaya, ang tunay na Kristiyano nakikita sa mga pagmumukha. Pleasant. Na? Pleasant ang mga mukha. Sayahin. Masayahin. Na? Yung celebrity. Masaya. Lalo na umaatin. Na? Masayahin. Pero po may tatanong. Oo, mamaya ang tanong. Okay? So, huwag tayo matampuhin. Na? Kasi, hindi naman si Pastor Abel tatampuhan ninyo. Yan, Diyos ang gawain ng Diyos. Okay? Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panalangin natin ang ating mga handog. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa umaga ito. Salamat o Diyos sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, na binigay mo ang iyong buhay, Panginoon, para sa amin. Bagamat hindi kami karapat-dapat ay inangkin mo kami mga anak mo. Thank you, Lord Jesus. Wala kaming maibigay na kaloob, Panginoon, sa iyo, kundi isang buhay na banal, kaaya-aya, at kalulugod sa iyo. Wadatnan mo, Panginoon, ang bawat isa na patuloy na naglilingkod, patuloy na umaasa, patuloy na nagtitiwala sa iyo, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. At pinagpapasalamat namin, O Diyos, ang nagdaang isang linggo na kami ay hindi niyo pinabayaan, hindi niyo kami iniwan. Sa lahat ng may mga sakit, O Diyos, salamat, Panginoon, dahil nandyan ang iyong mapaghimalang kamay. Inipo mo ang bawat bahagi ng aming mga lupang katawan na may karamdaman at pinanauli mo, Panginoon, ang aming lakas. Salamat, salamat, Panginoon. At aming dalangin, Panginoon, yung mga nagwawalang bahaga, yung mga nagtatampo, ito, Panginoon, patuloy na umipo sa kanilang mga puso, Panginoon. Tamunan mo po ang pinakamatabang bahagi ng kanilang mga puso na meron silang tungkulin. Kung sila man ay totoong Kristiyano na tinanggap ka bilang kanilang Lord and Savior, dapat nilang pagtiwalaan, Panginoon, na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Talastas mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, talastas mo ang laman ng aming mga utak, Panginoon. At sa umagang ito, aming po binadasal, Panginoon, at pinagpapasalamat ang lahat ng mga kaloob at biyaya na narito sa aming harapan. Pagpalain mo po ang mga kamay, sa paghandog, nawa, Panginoon, ibalik mo po ng higit pang pagpapala ang mga kamay na nagkaloob sa iyo, at nawa, Panginoon Diyos, magamit namin ito sa kalalago ng iyong iglesia. At nawa, Panginoon, ang lahat ng plano ng iglesia ito ay patuloy ko po pagpalain. Ang kasunod po ito ay ang pagpapala ng pastor. Tumayo ang kapulungan. At pagkatapos ko po magbasbas ay huwag muna tayong umuwi. Mag-usap-usap tayo tungkol sa ating anniversary. Second Sunday of September. Okay? Tayo po yung Lord, maraming salamat po at muli ay tigil mo kami sa lakong ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sumay na po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa mga blessings, sa mga pagpapala at tuloy po ninyo pinadadalo sa bawat isa sa amin. At dalangin ko nga po sa inyo, marami dito mga negosyante na naghahanap ng hanap buhay, nananalig ako na nanampalataya na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa Lord ay ibigay po ninyo sa kanila ang kanilang mga kahilingan. Lalo-lalo na po ang kagalingan ng kanilang karamdaman. Kasama na rin po ang aking anak na panganay na sa kasalukuyan po heart enlargement ang kanyang problema ay nananalig ako, naniniwala na kayo po ang dakilang manggagam. Ipuin po ninyo ang batang ito.
ni Jesus na aming tagapagligtas at amin at amin. At ang basbas nga po, Lord, pagpalain naman kayo at ingatan, ilingap naman ng Diyos ang bukasan niyo at paliwanagin, higit sa lahat, ang kapayapaan, ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang tanghali po. Diyan na rin tayo magpulong. Huwag na tayo